Hi guys, another day, another video. 2 taon na nga pala ako dito sa New Zealand at ito ang aking daily routine. Sa mga hindi nakakilala, ako nga pala si Mark, isang hamak na OFW na nangangarap na balang araw guminhawa ang aking buhay para sa kinabukasan ng aking pamilya at magiging pamilya. Ang gulo, basta yun na yun. Mahirap pero kailangan magtiis. Take note guys, hindi madaling maging isang OFW dahil bawal magkasakit. Dahil wala kang aasahan na mag-aalaga sa'yo, kaya dapat laging kondisyon ang ating katawan. At ang maling paniniwala ng mga tao, kapag OFW ka, marami kang pera. Sa totoo lang, dito lang ako natutong magsinungaling na kahit hindi ka okay, lalo na pag nangangamusta ang mga kaibigan, pamilya at ang mahal sa buhay, sinasabi ko na lagi akong okay pero hindi. Pag may problema ka, kailangan mong suluhin dahil wala namang ibang makakatulong sa'yo kundi ikaw lang din. Mahirap pero kailangan magbaon ng tibay at lakas ng loob na harapin at suungin ang hamon ng buhay. Ito ang totoong realidad ng buhay ng isang OFW. Ang drama pero yun yung totoo. Ganun pa man, laban lang. So ito nga, naglalagay ako ng moisturizer sa aking mukha at sunscreen protection sa init dahil 12 hours akong nasa labas kaya kailangan ng protection. Gamit ko ay Nivea Men na cream at Dermabin na sunscreen na may SPF 50+. Hindi ito sponsor pero malay mo. Hindi, joke lang. Kailangan ng konting kalokohan, masyadong seryoso, baka lalo tayong tumanda niyan. Dapat laging masaya kunyari kahit madaming problema. Sa mga oras na iyan ay kausap ko muna ang aking mahal sa buhay. Dahil maaga pa naman, kailangan araw-araw may quality time, lalo na dahil malayo kami sa isa't isa. Mahirap ang LDR, sa totoo lang, ang daming challenges, pero okay lang, ganun talaga. Kailangan lang na may oras kahit busy araw-araw. Basta ang importante may oras sa isa't isa. Medyo inaantok pa nga ako dyan guys dahil nga panggabi kaya parang laging kulang sa tulog. Palibasa, alas 3:30 ako nag-out ng madaling araw at nakakatulog na ng alas 5 ng umaga at gigising ng 12 ng tanghali. Hindi na nga pala kami nakapagluto ng ulam. Buti na lang may ulam na kami binigay sa taas galing kila kuya. Binigyan nila kami ng dinuguan, kaldereta, dinakdakan, cake at lechon. Kaya yung lechong baboy na lang yung binahon ko, ulam ko mamayang break time or smoke ko. Dahil kahapon birthday ni ate at kasal din ng kanyang anak na babae. Kaya naman sobrang daming mga handa. Sayang lang at may pasok kaya hindi ako nakapunta. Congrats nga pala sa anak nila na bagong kasal. Galing nga pala yung asawang lalaki sa Dubai, pumunta dito kasama ang kanyang nanay. Bali Beach wedding nga pala ang kanilang concept. At eto nga pala ang aking kotse. Pangalan niyan ay si Pick. Huwag lang paulit-ulit banggitin dahil masagwa. Alam nyo na yon. Pasensya na, medyo madumi si Pick. Wala na kasing oras para maglinis. Hindi bali ako lang naman ang sumasakay dyan kaya okay lang. Paglabas nga pala ng aming bahay, ito yung bubungad sa napakatahimik at maliwalas. Ganda ng paligid, isang napakalaking park. Diyan ginaganap yung mga malalaking event katulad ng soccer, netball at madami pang iba. Wala ring traffic. Diyan sa bandang kaliwa ko ay ang New World or grocery shopping store. Sa kanan ko naman ay ang restaurant or kainang katulad ng paborito namin ng aking kasama na si Rex, ang McDo. Siguro hindi na mabilang kung ilang beses na kami kumain. Paulit-ulit kong ginagawa araw-araw ang pagdadasal bago umalis, matulog at paggising. Napasalamatan ang lahat ng meron ako. Hanggang dito na lang guys ang ating video. Salamat. Ganon din sa mga OFW na katulad namin. Salamat. Ingat.